Tapos maglilipat. May mga nagsisilipat na Maglilipat. Ayun, maglilipat. kay BP. Kay BP. Magkakaroon ng ganun. May mga subject na Pero syempre na. yung iba aalis, parang lilipat. May mga ganun na actually. Sino lalamang Nakikiramdaman. May nakikiramdam na. Lalamang. Pero kung maayos nga ng presidente, tuloy siya eh. Ayusin lang yan, no? Lalamang Maayos yan. May lalamang talaga kapag nangyari yun. Ano ibig sabihin? Queen, Papalitan siya. may lalamang na babae. Sabi mo, sino lalamang sa dalawa kung sa alay, di ba? Yung sa alay na paglipat, sa Okay. babae lahat nagsipunta. Okay. Sige. Yun. Pero, dasal ko pa rin, sa nakita ko nga na pag naiayos niya ito, matatapos ng term ang presidente. We will look at the evidence. If the evidence is strong, we will support the impeachment complaint. But if it is not, we will not. Pag-aralan ninyo, tignan nyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan eh. Defense ng Vice President is conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila, patayin din to mga to. Kami position namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Kasi hindi naman siya papatayin eh. Di ba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman siguro papapatayin ng administrasyon. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa bikutan, kahit sabihin sa'yo, na sabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. So, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people. Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP, member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit. Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP, member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit. Saan ang pagsubok na to? Magiging mabuti ba siyang presidente o magulo ang kanyang pamahalaan? Ito, aayusin talaga ng presidente ang katayuan ng ating bansa. Sinong presidente? The current? Malusutan si BP. ni Sara Duterte ang sitwasyon niya. At kung siya ang naluklok bilang isang pangulo, hindi naman sinasabing kahalintulad ng kanyang ama. Okay. No? May mga porsyentong makukuha si Sara kasi magiging parang mentor niya rin ang ama niya. Ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin. Yun ang kagandahan kay Vice President. Kahit nasabihin natin matigas ang ulo, kahit nasabihin natin palaban, meron pa rin siyang pakikinig sa kanyang ama. Kahit na sila minsan nagkaroon na rin ng parang hidwaan. Ang kagandahan sa card, kasi this is justice, talagang lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung corrupt man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. No, yun yung sinasabi ko sa inyo noon. Ang susunod na presidente, hindi pa yan ang magpapaayos ng ating bansa. Yung susunod ang siyang magsisimula at ang susunod, yun ang magiging mahusay na. Susunod ba? Isa pa? Oo. Isabihin, itong pag-upo, kung sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon. At nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Kasi alam ko, lalaban eh. Mukhang yung paglaban ng ating vice presidente, matapang ito. At may ilalabas talaga siyang baho. Kay Marcos, yung sinasabi dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink.
Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. So, Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Ping Lawan. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Mhm. Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-aalyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Di sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever.